Marami sa mga pasyenteng may constipation ang nag-aalala. Kahit masipag akong kumain ng gulay, hindi pa rin gumagaling ang pagtitibi ko. Ang mga gulay ay hindi ang sagot sa constipation. Sinasabi ko na ang epekto ay mararamdaman sa loob lamang ng 30 minuto. Ganon kabilis ang reaksyon. Ang pinakamahalagang unang musika, bagay sa paglutas ng constipation, mayroon akong mahalagang naisabihin. Ang mga taong may constipation ay kadalasang kumakain ng mga pagkain na lalong nagpapalala nito. Isa na rito ang gulay. Karaniwan iniisip nila na nagka-constipation sila dahil kulang sila sa pagkain ng gulay. Kaya bigla silang kumakain ng napakaraming sariwang lettuce repolyo salad o umiinom ng smoothie na gawa sa pinaghalong gulay. Ngunit sa kaso ng constipation sa mga nakatatanda habang dumarami ang dietary fiber, mas lalo silang nahihirapang dumumi. Ito ay dahil mahina na ang kanilang bituka. Kahit kumain sila ng dietary fiber, hindi nila ito kayang itulak palabas at tuyo na rin ang kanilang bituka. Kaya kahit uminom sila ng tubig, hindi ito sapat upang lumambot at umalsa ang dumi na nagre-resulta sa lalong pagtigas at pagbabara nito. Kaya huwag masyadong mag-focus sa dietary fiber. Ang ating katawan ay gumagana ng maayos kapag ito ay mainit. Kung paiinitin ng tiyan gamit ang hot compress, ang paggalaw ng bituka ay magiging mas aktibo. Ngunit ang pagkain lamang ng maraming malamig na uri ng gulay ay hindi magpapabuti sa paggalaw ng bituka. Partikular na ang kamote at repolyo na kilalang mabuti para sa bituka ay madalas kainin. Ngunit mag-ingat dahil maaari itong magdulot ng kabagpaglobo ng tiyan at hirap sa pagdumi. Para malaman kung hiyang sa iyo ang kamote at repolyo, obserbahan kung lumulobo ang iyong tiyan pagkatapos kumain ito. May mga kaso na gusto mong umutot, ngunit hindi mailabas ng maayos. Kapag hinawakan mo ang iyong tiyan, ito ay malamig. Kung pagkatapos kumain ng mga gulay na may malamig na katangian, ay lalong lumalamig ang paligid ng iyong pusod at nakakaramdam ka ng pagkahilo, kailangan mong bawasan ang pagkain ng gulay. Mayroong dalawang uri ng constipation, spastic constipation at atonic constipation. Ang spastic constipation ay mas karaniwan sa mga kabataan. Halimbawa, dahil sa tensyon o stress, ang bituka ay nagkakaroon ng pulikat o bumubuhol. Ito ang nagiging sanhi ng hirap sa pagdumi, pananakit ng tiyan at kabag. Ang mga kaso ng irritable bowel syndrome IBS ay nabibilang sa kategoryang ito. Partikular sa mga nakatatanda, ang constipation ay karaniwang atonic constipation. Ibig sabihin nito, ang bituka ay naging tamad. Humina at naging tamad ang bituka kaya hindi nito maitulak ng maayos ang dumi. Sa pananaw ng tradisyonal na medisina, tinatawag itong dry gut constipation na nangangahulugang sanhi ito ng pagkatuyo ng bituka. Ang dumi ay nagiging napakatuyo at matigas. Dahil dito nahihirapan silang pumunta sa banyo ng mag-isa, kaya't gumagamit sila ng enema at may mga pagkakataong kailangan itong alisin ng pisikal. At madalas nagiging sanhi rin ito ng pagbabara ng inidoro. Kapag nagkaroon ng constipation, hindi lamang mga kaugnay na sakit tulad ng pagdurugo ng puwet o almoranas ang maaring lumitaw, kundi pati na rin ang ibang sintomas tulad ng pagsusuka at hindi pagkatunaw ng pagkain na nagiging sanhi ng pagkawala ng gana kumain. Dahil hindi sila makakain ng maayos, lumalala ang mga sintomas ng panghihina. Paminsan-minsan, sa sobrang pag-iri sa banyo, maaring tumaas ang presyon ng dugo o magdulot ito ng panganib. At dahil mahina na ang bituka, kung matagal hindi makadumi, maaaring magkaroon ng paralysis o pagbabara sa loob ng bituka. Kaya't mahalagang makadumi ng regular. Paano malalaman kung meron kang senile constipation, pagtitibi ng nakatatanda? May mga sintomas na kaakibat nito. Ang pamantayan ng constipation ay kung hindi ka makadumi ng 3 beses sa isang linggo. Sa kaso ng senile constipation, dahil sa matinding kakulangan ng likido sa katawan, nagkakaroon ng pagkatuyo. Halimbawa, ang pagkakaroon ng dry mouth, kung ang iyong bibig dila o lalamunan ay tuyo, dapat kang maghinala na mayroon kang senile constipation.
Kung sumailalim ka sa isang health check-up, maaaring narinig mo na ang terminong intestinal metaplasia o madalas kang madiagnose na may atrophic gastritis. Ito ay isang diagnosis kung saan ang iyong mucous membrane ay naging makinis at manipis. Ang mga glandula na naglalabas ng likido doon ay humina na. Kaya ang mga taong nakatanggap ng ganitong diagnosis ay maaaring magkaroon ng senile constipation. Isa pa, hindi lang ang pagtulak sa dumi ang bumabagal. Ang pagbaba ng pagkain mula sa itaas ay bumabagal din. Kung pagkatapos kumain ay matagal kang nakakaramdam ng kabusugan, hindi natutunawan at nawawalan ng gana ito, ay maaring isang senyales ng senile constipation. Upang mapabuti ang senile constipation, mahalaga ang gawi sa pagkain. Dahil natutuyo ang bituka dahil sa kakulangan ng likido, kailangan mong kumain ng mga pagkain na magbibigay ng kahalumigmigan. Karamihan sa mga tao kapag sinusubukang solusyonan ang constipation, iniisip lamang ang pag-inom ng mas maraming tubig. Ngunit hindi ito sapat. Ang mga likido sa ating katawan ay nangangailangan ng tubig at langis. Partikular para makatulong sa pagdumi, kailangan talaga ng langis. Ang paggamit ng perilla oil para sa constipation ay isang magandang paraan. Sa tradisyonal na medisina sa mga reseta na nagpapadulas ng bituka at nagpapadali ng pagdumi, maraming sangkap na buto na may langis ang kasama. Ang mga pagkaing may langis tulad ng walnuts, perilla oil at pine nuts ay nagsisilbing pampadulas sa bituka. Sa kaso ng perilla oil, dahil madali itong ma-oxidize, dapat itong itago ng maayos sa ref at nababawasan ang epekto nito kapag nainitan. Kaya't pagkagising sa umaga, ang pag-inom ng isang kutsara ng cold-pressed perilla oil habang walang laman ang tiyan ay makakatulong. Maganda ring paraan ang pagwiwisik nito sa ibabaw ng iyong mga pagkain sa oras ng kainan. Partikular kong inirekomenda ang butter na naglalaman ng animal fat. Para sa butter coffee, sinasabi ko na 30 minuto lang. Ganoon kabilis ang epekto nito. Habang nagkakaedad, bumababa ang produksyon ng stomach acid at bile. Ngunit alam nyo ba na ang bile ay may malaking papel sa paglutas ng constipation? Ang bile ay nagpapasigla sa paggalaw ng bituka at pumapatay ng maraming masasamang bakterya. Sa loob nito, kapag kumain ka ng butter, napapasigla ang paglabas ng bile. Dahil ang paglabas ng bile ay nakakatulong sa pagpapadulas ng bituka, magandang subukan din ang pagkain ng butter. Ang paraang ituturo ko ay ang morning butter coffee. Siyempre hindi maganda ang sobrang pag-inom ng kape, ngunit para sa mga umiinom ng isang tasa, tuwing umaga subukang magdagdag ng kalahating piraso ng butter, mga 5 gramo, at tunawin ito. Magkakaroon ito ng lasang parang latte na medyo nutty at mararanasan ninyo ang mas mabilis at mas malambot na pagdumi. Gayunpaman, ang mga dapat mag-ingat ay ang mga taong may problema sa atay-apdo o pancreas o mga sumailalim sa gastric resection, kaya't kailangan nilang limitahan ang pagkonsumo ng taba. Ang mga taong ito ay dapat mag-ingat sa butter. Ngunit para sa karaniwang mga tao, sinasabi nila na pagkatapos uminom ng butter coffee, marami ang nakakapunta sa banyo sa loob ng 30 minuto. Ako rin ay umiinom nito. Ang mga nagsasagawa ng low-carb, high-fat diet ay umiinom ng bulletproof coffee, hindi ba? Sa isang tasa ng kape doon, umaabot sa 30 gramo ng butter ang inilalagay. Bukod pa riyan, nagdaragdag sila ng MCT oil o coconut oil na parang isang pagsabog ng taba. Ngunit para sa mga may constipation at medyo mahina ang katawan, ito ay maaaring maging mabigat. Kaya't kahit 5 hanggang 10 gramo lang ng butter ay sapat na para magkaroon ng epekto sa pagdumi. Para sa mga hindi umiinom ng kape, paano kakainin ng butter? Maglagay ng isang piraso sa ibabaw ng mainit na kanin, lagyan ng kaunting toyo at haluin. Ito ay napakasarap at malinamnam. Dahil sa pampadulas na epekto nito, mas magiging madali ang iyong pagdumi. Ang butter ay hindi naglalaman ng maraming lactose, ngunit maaring mayroon pa rin kaunti. Kaya para sa mga may lactose intolerance, mayroon tinatawag na ghee butter kung saan inalis na ang lactose. Pwede rin itong gamitin o maaari ninyong idagdag ng paunti-unti sa inyong mga niluluto. Karaniwan gumagamit tayo ng vegetable oil sa pagluluto, ngunit ang sobrang pagkonsumo nito ay maaaring magdulot ng pamamaga at hindi ito nakakatulong sa pagpapasigla ng paglabas ng bile. Kaya't mas maganda ang mga uri ng butter
May mga nagsasabi tungkol sa kelp pills, hamcho pills at iba't ibang uri ng tableta. Naku, para sa senile constipation, hindi dapat basta-basta uminom ng mga tableta. Bakit? Dahil maari itong maging sanhi ng pagbabara ng bituka. Ang mga tabletang tulad ng kelp pills ay binubuo ng pinagsama-samang dietary fiber, ngunit ang senile constipation ay hindi nalulutas sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng dietary fiber. Kapag dinagdagan mo ang dietary fiber, kailangan mo ring dagdagan ang iyong pag-inom ng tubig ng naaayon. Ito ay dahil ang prinsipyo ay sumisipsip ng tubig ang dietary fiber upang umalsa at makatulong sa pagdumi. Ngunit hindi ito angkop para sa senile constipation. Bakit? Dahil mahina na ang bituka at hindi ito makapag-contract ng maayos. Kung mayroong buo-buong masa na namumuo sa loob, maari itong maging sanhi ng pagbabara, pananakit ng tiyan, at kahit emergency situations. Ang pag-inom ng mga bagay tulad ng kelp pills o psyllium husk ay maaaring maging sanhi ng pagtigas at pagbabara sa loob na nagdudulot ng problema. Ang ugali ng pag-inom ng malamig na tubig pagkagising sa umaga ay kilalang nakakatulong sa pagdumi dahil nagbibigay ito ng reflex action sa bituka. Ngunit habang nagkakaedad at lumalamig ang tiyan at humihina ang panunaw, ang pag-inom ng malamig na tubig ay maaring lalong magpatamad sa bituka at maaari itong magdulot ng pananakit ng tiyan, kaya't sa halip na sobrang malamig na tubig, mas mainam na uminom ng tubig na banayad sa katawan. Inirerekomenda ko ang maligamgam na tubig na may asin. Sa 500 ml na tubig na may temperaturang mga 40 degrees Celsius, magdagdag ng 3 gramo ng asin at inumin ito sa umaga, ito ay makakatulong. Kung gusto ninyong kumain ng mas maraming dietary fiber, iminumungkahi kung kumain ng malambot na nilagang mainit na sabaw ng seaweed. Kapag kumakain ng sabaw, marami ang takot sa sabaw at ang kinakain lamang ay ang mga sahog. Dapat ay baligtarin ninyo ito para makatulong sa constipation. Ang pag-inom ng sabaw na may kaunting alat at electrolytes ay parang pagtanggap ng suwero. Mas nagiging maayos ang sirkulasyon ng dugo sa ating katawan at lumuluwag ang bituka. Ngunit kung ang mga sahog lang ang kakainin ninyo, para na rin kayong kumain ng purong dietary fiber na maaring magbara sa loob. Kaya't mas mainam na kumain ng mga pagkaing may malambot na sabaw at may mga pagkain na nagdudulot ng constipation. Ito ay ang mga pagkaing mayaman sa sangkap na tanin. Halimbawa, ang black tea, persimmon duhat at chestnuts ay mayaman sa tanin na may katangiang dumikit sa lining ng bituka dahil dito lalong tumitigas ang dumi at nagiging mahirap ang pagdumi. Iwasan ang mga pagkaing mayaman sa tanin. Tulad ng nabanggit ko, ang senile constipation ay sanhi ng panghihina ng enerhiya at kakulangan ng likido sa katawan. Ano ang lalong nagpapahina ng enerhiya? Ang kakulangan sa ehersisyo. Kung palagi lang kayong nakaupo o nakahiga ang bituka, ay hindi rin gumagalaw, kaya't mahalaga ang regular na pagkilos. Naranasan nyo na bang manuyo ang inyong bibig kapag kayo ay stressed o tensyonado? Alam nyo ba na sa mga panahong iyon natutuyo rin ang inyong bituka? Kapag na-stress ka, nagiging aktibo ang iyong sympathetic nervous system. Dahil dito nagiging tamad ang parasympathetic nervous system na responsable sa panunaw, kaya kailangan ninyong pamahalaan ng maayos ang stress at mahalaga ang paglalakad, pagme-meditate at pagkakaroon ng mahimbing na tulog. Sana ay magamit ninyo ng maayos ang mga tip na ibinahagi ko ngayon upang makatulong sa paglutas ng inyong constipation.